Pray po tayo muna. Tapos dito tayo. Hallelujah. Yes, Lord, Father God, tunay nga po, Lord, na napakabuti mo, Lord. Ikaw ang aming Diyos na dakila, Panginoon, na mahabagin, Panginoon. Tunay nga po, Lord, na marapat lamang, Lord, na ikaw ang aming papurihan, dakilain, Panginoon, at paglingkuran, Panginoon. Dahil ikaw ang aming tunay na Diyos, Lord, na hindi nagpapagong mula noon hanggang ngayon at magpakailanman. Yes, oh God. Dahil, Lord, nangyari yan, hindi nakukulang sa aming Panginoon. Sa kabila, Lord, na aming pagkukulang, Panginoon, ikaw ay laging tapat sa aming buhay, Panginoon. Salamat, Lord, sa iyong kabutihan at katapatan sa aming buhay. Lord, sa araw ko, Lord, kami po ay nagbabat, nagsusumamo sa inyo, Panginoon. Humihingi, Lord, ang kapatawaran, Lord, sa lahat aming mga pagkukulang, Panginoon, sa aming mga nagawa, na sabi maging sa isip, Lord, hindi po kalugod-lugod sa inyo, Panginoon. Patawarin niyo po ang bawat isa sa amin, Lord. Give us, Lord, up your hearts and a clean hands, Panginoon. Upang sa ganun, Lord, malaya po namin ranasan ng iyong presensya sa araw na ito, Panginoon. Pakalinisin mo kami, Panginoon. At salamat, Lord, sa araw na ito, Lord, na malaya kami muli, Lord, na makakarinig ng iyong banal na salita, Panginoon. Sa pangunguna, Lord, ng aming beloved Pastor Bart, Panginoon. Yes, oh God. Langin namin, Panginoon, na buhay, Lord, ni Pastor Bart, na patuloy mong gamitin, Panginoon, na patuloy kang manguna sa kanya, Panginoon. And anoint him, Panginoon, anoint his lips, Lord, na ikaw lamang, Lord, ang marinig namin sa pamamagitan niya, Panginoon. Open our hearts, Lord, open our mind, Panginoon, to understand your message today, Lord. Kung sa ganun, Lord, na bawat salita, Lord, na aming maririnig, Panginoon, mula sa iyo, Panginoon, ay ito po ay, Lord, tumangim sa aming mga puso, Lord, at ito ay aming malakaran bilang aming basta marinig, Panginoon. And I believe, Lord, sa araw na ito, Panginoon, ay may gagawin ka at pagpapalain mo ang bawat isa sa amin, Lord, na makakarinig ng banal na salita, Panginoon. And I believe, Lord, na mayroon ka, Panginoon, na nakalaan na pagpapala para sa bawat isa sa amin. And we declare, Lord, Father God, anumang uri ng gawa ng kaaway na trying to destroy, Panginoon, to interrupt, Lord, this service, Panginoon, we cast it out by the power of your name, oh God, in Jesus' name, Lord. Alisin, Lord, ang mga espiritu na antok, espiritu, Lord, ng pagkainip, Panginoon, at bagkus, Lord, bigyan mo kami ng espiritu, Lord, na excited kami, Lord, na marinig, Panginoon, at maranasan namin ang iyong presensya sa araw na ito, Panginoon. Lord, sa iyo lang namin, Lord, pinagkakatiwala ang lahat sa maghapong ito, Panginoon, na kayo po ang manguna lamang at maging sentro sa aming pagtitipon, Lord, bagamat, Lord, kami magkakalayo, Lord. We believe, Lord, that you will manifest to us, Panginoon, by your Holy Spirit, Panginoon. Ikaw, Lord, ang aming mararanasan, mararamdaman sa araw na ito, Panginoon. Restored us, Lord, today and renewed us, Lord, through your words, Panginoon, in the name of Jesus. We pray, O God, at yun din po sa mga kapatid, Lord, na hindi pa namin kasama, Lord, touch them, O God. Speak with them, Father God. Yes, sila po ay makasama din namin sa araw na ito, Panginoon. Nandun lagi, Lord, ang aming pag-aalab sa paglilingkod sa inyo, Panginoon. Huwag mo kami hayaan, Lord, na kami lulupay-pay, Panginoon. Kami, Lord, palakasin mo, Lord, sabay yung banal na Espiritu, Panginoon. We entrust everything to you, Father God. And we thank you, Lord, muli ka namin mapaglilingkuran sa araw na ito, Lord. And all the glory, all the honor, and the highest adoration, Father God, is always belongs to you, Father God. And this is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you po, Sister Mai. So, nandiyan na po si Pastor Robert, Ate Sel, Lot. Welcome kay lahat. Sister Mer, Brother Jacob, si Adi nandiyan. Si Jet, si Jonas yun. Meron tayong Jonas Kutsukawa. Si Jonas. Okay yan eh. Pastor Robert, mag-share naman po kayo. Ano po ang gusto niyo munang i-share sa atin na sa nangyari? Alam ko po sa kabila nangyari, alam natin na meron laging gagawing mabuti ang Panginoon. All things work together for good po sa ating lahat. So, share po muna kayo bago po si Pastor Bart. Nagpapasalamat din ako sa Panginoon dahil kahit na ako konti lang yung dumalo sa libing, ngunit nung maipos ng kaibigan kong Pastor Edwin sa ano tawag yun, sa Facebook, tapos sa group chat namin sa ABCI na napakaraming mga pastor condolence din at pinalalakas, pinapanalangin din kami gano'n na at marami talaga ng mga kaibigan ko dati sa ABCI kami na sa akin.
Tapos marami rin dito ng mga kaibigan ko dito sa mga malapit na kaibigan ko, mga owner na tumutulong sa akin dito sa Windsor. Tapos yung ibang mga kapatid, mga kamag-anak namin sa ibang bansa, nag-response sila to, tumutulong din sila sa amin. Kaya kahit na gano'n nangyari, maraming mga blessing na dumadaloy din sa amin. Kaya Salamat sa Panginoon. Na patuloy na kumikilos sa buhay namin kasi marami na nalangin siya siguro sa amin na napalakasin kami ng Panginoon at ibubos yung mga financial na pangailangan namin. Kaya maraming salamat sa Lord talaga. Yun lang po. Opo. Talaga po nga Panginoon, hindi tayo talaga iiwan ng Panginoon. Hindi niya tayo pababayaan yung po kanyang promiso sa ating lahat. So, patuloy namin kayo rin pinapanalangin, Pastor Robert, ang yung buong pamilya kasi syempre alam naman natin ang mga bagay na yan, tanggap na rin naman natin sa buhay natin na sa lahat sa atin mangyayari yan. Una-una lang tayo, pero yung comfort ng Panginoon, yung kapayapaan ng Panginoon, yan po ang ating kailangan sa ngayon. Kaya patuloy na rin namin pinapanalangin yan para sa inyo, Pastor. So meron pa po bang nais mag-share? Aside kay Pastor Sister Nay. Meron. Ay, gusto ko lang po humingi ng pasensya kay Pastor Robert. Condolence po, Pastor Robert. Pasensya na po na hindi po nakaano sila Eugene kasi that time po, oras lang po yung pagitan na namatay din po yung biyanan ng hipag ko. So yung time na maglilibing po Sister Arlene, nandun po sila sa Taguig. Hanggang ngayon po nandoon po sila. Kaya hindi rin po makaano, sa linggo din po ang libing. Nabigyan lang po sila ng extension uli ng another 3 days. Kasi hindi pa po meron pa po pinaprocess. Kaya pasensya na po, hindi po naka sa inyo sila Eugene. Medyo din po. Kasi po yung biyanan po ng hipag ko na yun, wala po nang nabubuhay pa yung mga biyanan namin kasi parehas na po wala yung mga magulang ni Eugene. Yun na po yung tumayong magulang nila. Kaya talagang parang din po. Kaya parang siya na po yung magulang namin na nila Eugene. Kaya nandun po sila po. Kasi wala na po parehas yung magulang ni Eugene. Nabubuhay pa po, kasama na namin siya mula po lalo yung dalawa. Si mama at si papa, siya lang po yung magulang namin. Wala na rin po kasing asawa yun, wala na din. Kaya nabay po, kaya nung time yun na natanggap ko yung balita, nabasa ko kay Sister pati sila. Medyo mabigat po. Kaya okay lang po sa amin kasi naintindihan naman namin na sinabi naman nila sa amin na gano'n ang may pangyayari din sa inyo. Kaya okay naman sa amin. Importante nakaraos kaya naintindihan naman namin yung mga bagay na yan. God bless po. God bless po. Okay, salamat po sa inyong mga kapatid. Si Pastor Bart po, ayan na po siya. Okay. Ganda ng background mo So, good afternoon po, Pastor Robert. Condolence po ulit. Pasensya na po, wala kami dyan. Okay lang po, although hindi naman nagtagal Talibing naman kagad Pero mas mapalad po si Sister Arlene ngayon. Opo. Tayo, dadanas pa tayo dito ng kapigatian, pero siya, na siya doon. Hintayin na lang niya kayo doon. Huwag muna po ngayon, matagal pa. Opo. So, yung pong pledge namin nung Sunday para po doon sa Hope na papunta si Sister Arlene, nandun na siya. So, iloload na lang ni Jonathan later. Umpisa na ba tayo? Oo, pwede na. Kasi sige, Ate Sel. Afternoon, Sister Mer, Sister Maymay, Jacob. Sino si Jonas Kutsukawa? Si Jonathan.
Si Jet Li yun. Sino yun? Alam mo naman kung sino. Si Si Kuya. Jet. Si Jacob. Si Adi nandyan, si Adi. Adi. Kasama ko Good sila. afternoon. Kasama niya. Kanina nakita ko si Brother Jojo. Okay. O, 10 tayo. Okay na ba? Habol na lang yung iba. Oo. Okay na yan. Marami na tayo niyan. Okay na yan. O, sige. So, ilo-load naman ni Jonathan. So, umpisa na po tayo. So, pag-usapan natin yung, sinend ko na sa inyo yung outline. Okay, so, ang pamagat po natin, how to worship God of the Bible, no? Yung sa Tagalog po, paano ba natin sasambahin ang Diyos ng Biblia? Kasi po maraming Diyos ngayon, maraming Diyos-Diyosan. Ang pag-usapan natin, paano natin sasambahin yung Diyos na nasa Biblia. Okay? Alam naman natin yung Diyos ng Biblia, iba sa lahat ng Diyos-Diyosan yan. So, kaya siya nagpakilala sa tao kasi para makilala nyo siya na kaiba siya sa lahat ng sinasamba ng tao. Siguro kung ang Diyos pare-pareho, pero kasi ako narinig na preacher dati, sabi niya, ang Diyos isa lang daw, pare-pareho lang. Si Buddha, lahat ng mga Diyos-Diyosan, isa lang daw yon. Doon ako na nalungkot. Nalungkot ako masyado. Para bang, hindi ko alam kung nagbabasa ng Biblia yung pastor na yun. Napakalaking gawain pa naman nila. Hindi ko na lang sasabihin. Nalungkot ako masyado. Bakit pa kaya magpapakilala ang Diyos? Nakakaiba siya. Kung lahat lang naman ng Diyos, pare-pareho. So, tandaan po natin ang Diyos ng Biblia. Iba yan. Nagpakilala siya kay Abraham sa mga lingkod ng Diyos kasi nga gusto niya, siya lang ang dapat niyong makilala at dapat niyong makilala sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Okay? So, ipapakilala ko po sa inyo kung paano po dapat sambahin ang Diyos ng Biblia. Sabihin nga natin, Diyos ng Biblia. Diyos ng Biblia. Okay. So, ang pinaniniwalaan po natin ngayon, ang sinasamba natin ngayon, yung Diyos ng Biblia. Kung saan yan ang Ama ni Jesus Christ. No? Ano po bang kalooban ng Diyos dyan? Okay. Kung sasamba kayo kay Jesus, si Jesus po, Jesus ng Biblia. Ang nire-represent ni Jesus, yung Diyos ng Biblia sa Old Testament. Yun ang Father niya. Okay, basahin natin. Tandaan natin, si Jesus ang nagsalita dito. May kausap siyang Samaritana. Sabi nung Samaritana, tinanong niya si Jesus, paano ba sasambahin yung Diyos, yung Ama, at yung Diyos ni Jesus. Si Jesus ang magsasabi sa atin, paano ba natin sasambahin ang Diyos ng Biblia. Basahin natin sa Tagalog. Sa John 4:23-24. Okay. So tandaan po ninyo, God is Spirit. Ang Diyos po, Espiritu. Bakit niya sinasabing God is Spirit? Kasi po maraming tao ngayon naniniwala ang Diyos nakikita. Ang tao po napakahilig maniwala sa Diyos na nakikita. Pag sinabi ni Jesus, ang Diyos Espiritu, hindi mo dapat yan makita. Sabi po dito, subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga. Ano ba yung panahon na yun? Ano po bang panahon na sinasabi ni Jesus? Ngayon na nga, sabi niya, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama, sabi niya gano'n, yung mga sumasamba daw sa Ama, ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang ninanais ng Ama.
ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Tandaan po ninyo, sabi ni Jesus, naniniwala tayo kay Jesus no? Kasi nga po Christian tayo, Christ-centered tayo, dapat malaman ninyo lahat ng sinasabi ni Jesus nasa Bible. At ang sinasabi ni Jesus dito na Ama, yung Diyos ng Old Testament. Yung nagpakilala kay Abraham. Yan ang Ama niya. Okay, so sabi po ni Jesus, ulitin ko po para madiin ng konti. So balit dumarating na ang panahon at ngayon na nga. Ngayon, yun po. Ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya. Dalawang klase po ang pagsamba, no? Ano po yung dalawang yun? Espiritu at sa katotohanan. Okay. Tandaan niyo po yung dalawang yun. Spirit and in truth. Okay. So, dalawang pag-uusapan natin. Espiritu at katotohanan. Sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang ninanais ng Ama. Kung tatanungin niyo po ang Ama, kung paano natin siya sasambahin, paano na sasambahin siya ng tao, ganyan daw po, ganyan. Anong ganyan? Kailangan sambahin natin siya sa spirit and in truth. Ang Diyos ay espiritu, sabi niya. At ang sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa espiritu at katotohanan. So, si God po, ang gusto niya, pag sinasamba natin siya, sa espiritu, hindi po sa rebulto. Ano? Kasi bakit po? Papakilala ko sa inyo ngayon ang Diyos. Bakit sinabi niya ang Diyos ay espiritu? Okay, so, ang Diyos ay espiritu, kaya kailangan sambahin natin siya sa espiritu at katotohanan. Ano po ba yung espiritu at katotohanan? Sabi po rito, true worshipers must worship the Father in the Spirit and in truth. Okay, tandaan po natin ang Diyos ng Biblia, yung Ama ni Jesus. Invisible po yun. Sabi ng Bible, siya yung Diyos na hindi nakikita. Sa English, invisible God. Sabi sa English, sa 1 Timothy 1:17, papakita ni Jonathan, pero Englishin ko muna. Mas maganda kasi minsan sa English para maunawaan ninyo. Kung si Jesus po may Ama, yan po ang Diyos ng Biblia sa Old Testament. Ito po ang sabi ni Timothy, ay ni Pablo kay Timothy. Now, the King eternal, immortal, invisible, to God who alone is wise, be honor and glory forever and ever. Amen. Sa Tagalog, babasahin natin. Sabi po ng Biblia, ang Diyos daw ay di nakikita. Okay. Purihin natin at walhatiin magpakailanman ang iisang Diyos. Hindi naman po niya sinabing maraming Diyos, pare-pareho. Maliho yun. Ang pinapakilala po ni Jesus Christ, ni Pablo, mga apostol at pati ang Biblia, ay dapat nating malaman ang Diyos po ay isa. Haring walang hanggan, walang kamatayan, at di nakikita. Pag naniniwala po kayo sa Diyos na nakikita, nagkamali na po kayo doon. Ibig sabihin, naligaw na yung paniniwala nyo. Tandaan po natin, ang Diyos ni Jesus Christ, ang Ama, ay invisible God o di nakikita. Okay. Number 2, meron po siyang tinatawag na invisible attributes. Sa Romans 1:20, Inglesin ko. For since the creation of the world, His invisible attributes are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Sa Tagalog. Sabi natin Tagalog. Mula pa nang likayin ng Diyos ang sanglibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita. Okay, tingnan po ninyo at may tinatawag na
invisible attributes. Likas na hindi nakikita. So ang Diyos pala, magmula pa ng likhain niyang sanglibutan, wala pang tao nun, wala pa si Adan at si Eva, meron na siyang likas na hindi nakikita. Ang kanyang kapangyarihang walang hanggan, ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na hinihahayag ng kanyang mga ginawa. Kaya't wala silang maidadahilan pa. Alam niyo, sa totoo lang po, ang Diyos, kahit hindi nyo nakikita, ma-appreciate nyo sa kanyang mga lilikha eh. Sino ba makakalikha ng buwan, araw, ng mga halaman, lahat ng nakikita natin? Kahit nga ating mga sarili, hindi natin pwedeng ipaliwanag kung sino lumikha sa atin eh. So, ibig sabihin, ang Diyos po, talagang likas siya na hindi nakikita. Kaya hindi ho natin siya pwedeng ikumpara doon sa mga ginawa ng tao. Alam niyo, galit na galit po ang Diyos talaga sa mga tao na ang Diyos nila, ginagawa ng kamay nila. Pag ang Diyos po ninyo, ginawa ng kamay ng tao, kinasusuklaman po ng Diyos yun. Okay? Pag sumasamba po kayo sa Diyos, dapat malaman natin, hindi po Diyos-Diyosan ng Diyos ng Biblia. Nagkakamali po yung sumasamba sa Diyos-Diyosan. Pupunta po sa impyerno yan. Babasahin natin mamaya. Ako po, diretso na ako sinasabi ko sa inyo na ang Diyos po kailanman, hindi ho natin siya pwedeng sambahin na nakikita siya. Okay, gusto niya, pag sinamba natin siya sa Espiritu, hindi ho nakikita. Ano? Yan ang sabi ni Jesus. Okay, tuloy po natin. Okay, so ang Diyos po kailanman hindi siya narinig o ni nakita man. Sabi ni Jesus, si Jesus mismo po ang magsasalita dito. Sabi niya, ang Ama, sabi niya, and the Father Himself who sent me has testified of me. You have neither heard His voice at any time nor seen His form. Yung pinapakilala po ni Jesus na Ama niya, kailanman po walang nakakita dun. At kailanman walang nakarinig dun. Paano si Abraham? Sino yung mga nakakausap niya noon, nung unang panahon? Mga angel of the Lord po tawag doon, mga representative ng Diyos. Pero hindi naman talaga ang Diyos yun. Mga angel of the Lord kasi parang mga nagsasalita para sa Diyos. Pero kay Jesus, sabi niya sa Tagalog, never seen or heard. Ang Ama po, na nagsugo sa Kanya, yung Ama niya, ay nagpapatotoo sa Kanya, sabi ni Jesus, at ang Ama, sabi ni Jesus, na nagsugo sa akin, ay nagpapatotoo rin tungkol sa akin. Kailan may hindi nyo narinig ang Kanyang tinig, ni nakita man ang Kanyang anyo. See? Kung naniniwala kayo kay Jesus, si Jesus ang Savior natin, si Jesus ang tagapagligtas natin. Tapos sinasabi ni Jesus, kailanman hindi nyo nakita ang Ama. Ngayon, sumasamba tayo sa mga Diyos-Diyosan na may rebulto na sinasabi natin, yun ang Ama. Para bang yung ating kaalaman sa Biblia, napaka kulang-kulang talaga. Yung talagang para bang talagang ang Diyos gusto pang magpakilala sa atin na sasabihin niya siguro sa atin, mag-aral pa kayo ng salita ko, mag-aral pa kayo ng Biblia, magbasa kayo ng Biblia. Kasi yung mga paniniwala niyo sa akin, puro mali-mali, parang ganun pong ibig sabihin ng Panginoon. No? Kaya dapat po hindi lang tayo sumasamba sa Diyos kung ano-anong Diyos. Kailangan malaman natin. Sabi ni Jesus, ngayon na nga, sasambahin ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Kaya po ganito po ang Espiritu. No? Tapos po ang Ama, nakatira doon sa liwanag na hindi mo matignan. Kaya po ang Diyos hindi nakikita yan kasi nakatira siya doon sa liwanag na hindi mo matitigan eh. Kaya biro mo, gumawa pa tayo tayong mga tao, gumawa pa tayo ng mga itsura na hindi naman talaga yun ang itsura ng Diyos. Basahin natin. Siya ay nakatira sa para bang mas maliwanag pa sa araw. Kung kayo po titingin sa araw, diretso, mabubulag kayo eh. Ganun dan po ang Diyos doon siya nakatira, sabi ng Bible. Basahin natin sa 1 Timothy 6:16.
Siya lamang ang walang kamatayan, sabi niya, nananatili sa liwanag na di matitigan. Walang taong nakakita, sabi niya. Tingnan niyo pong maliwanag. Walang taong nakakita o makakakita sa kanya. Ang ginawa ng tao, hindi nga siya nakita, makakakita, gumawa siya ng nakikita niya. Okay, so yun po ang maliwanag na pagkaligaw ng tao. Kaya po lahat ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, galit na galit po ang Diyos dyan. Alam niyo po ba ang number 1 kasalanan sa Diyos? Yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sabi nga po, walang taong nakakita, sabi niya, o makakakita sa Kanya. Kaya tayo po mga Kristiyano, tigilan na po natin yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kasi po, yan ang dahilan kaya pupunta tayo sa impyerno. Number 1 po yung kasalanan sa Diyos. Sa lahat ng kasalanan, yan ang pinakasusuklaman ng Diyos. Okay? Sa Kanya ang karangalan at kapangyarihang walang hanggan. Amen. Sabi niya. Okay ba? Basahin natin ngayon. Next. Alam niyo po ba ang Diyos, galit na galit siya sa mga idols? Okay, so yung pong Diyos ng Biblia, sa Old Testament, na siyang naging father ni Jesus. Dapat makilala nyo, si Jesus, galit din sa Diyos-Diyosan yan. Kung ang ama, galit sa Diyos-Diyosan, ang anak din, galit din yan eh. Okay, basahin po natin Exodus 22:6. Kaya po sinasabi ko sa inyo, ang kasalanan, number 1 sa Diyos, yung kasalanan para sa Kanya, yung sumasamba sa Diyos-Diyosan. Exodus 22:6, basahin na natin sa Tagalog. Sabi ni Yahweh, ito po yung ama ni Jesus eh. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos, na naglabas sa iyo sa Ehipto, nagpalaya sa iyo mula sa pagkailipin. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos, maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng imahen o anumang nilalang na nasa langit. Okay? Anumang nilalang na nasa langit, kahit angel pa yung magpakita sa iyo, huwag mong gagawa ng picture. Huwag mong gagawin ng image, sabi doon. Nasa lupa, lahat tayo nasa lupa, ang daming nasa lupa, daga, elepante. Kaya po sa India, yung 1 million god idols nila, pati daga, may templo ng daga, may templo ng pagong, may templo ng mga di mo malaman, may templo ng mga unggoy. Sinamba nila yung mga animals. Alam niyo po bang galit na galit ang Diyos diyan? Nasa tubig upang sambahin. Ngayon sinasamba na pati sirena. Sirena, hindi mo naman makakita pero sinasamba na rin nila. Alam, sa totoo lang po, kung talagang nag-aaral tayo ng Biblia, dapat malaman natin God, the true God of the Bible hates idols. Okay? Okay, basahin po natin sa, verse 5 to 6 po. Tandaan po ninyo, ang God, si Yahweh, yung ama ni Jesus, hindi lang po siya galit sa mga idols, seloso po siya. Kailangan nyo malaman, seloso po ang Diyos. Hindi naman siya nagseselos sa opposite sex, nagseselos siya sa mga idols. Okay, basahin natin. Huwag mo silang yuyukuran, isasambahin, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. I am a jealous God, sabi niya sa English. Ang kasalanan ng magulang, pag yung tatay, nanay mo sumasamba sa Diyos-Diyosan, sisingilin ng Diyos pati anak. Hanggang sa ikatlo, sa apo, at sa ikaapat na sa lahi. Di ba tayo matatakot sa Diyos? Yung magulang ang nagkasala, sumamba sa Diyos-Diyosan, tapos sisingilin ng Diyos yung anak, apo, at apo sa tuhod, apo ng tuhod ng tuhod. Kaya po pag hindi natin tinakwil yung mga Diyos-Diyosan na yan, ang Diyos po, pati kaapu-apuan sa tuhod, pati sa kuko sa Talampakan. mga paa, Talampakan. sisingilin po ng Diyos yan. Bakit po? Kasi yun ang pinamamana natin yung mga nahagis na nating mga kultura na naligaw naman, ano? So,
Wag na ho tayong sumamba sa Diyos-Diyosan pag tayo Kristiyano. Okay. Ngunit, sabi sa verse 6, ngunit nangako naman siya. Kaya po ako natutuwa. Dati po, gusto ako ng tatay ko na magpare. Nung mabuksan ko ang Bible, namulat ako sa katotohanan. Ayun, nakawala ako, nakaalpas ako doon sa maling paniniwala na yun. Ngunit ipinadarama ko ang aking pag-ibig, sabi niya. Ito pag tumalikod ka sa kasalanan na number 1 na kasalanan sa Diyos, yung Diyos-Diyosan na yan, aba, ang Panginoon naman, babaligtarin niya yung sitwasyon. Imbis na singilin ka ng Panginoon doon sa... Kasi sinisingil lang ng Lord kasi yung mga anak, namamana nila yan eh. Halimbawa, may tatay mo, ikaw na born again ka na, tapos tatay mo kontra ng kontra. Okay? Ay, hindi. Huwag kayong maniwala sa mga born again na yan. Hindi totoo yan. Ako, panatiko ako. Ako talagang mamamatay ako sa aking relihiyon. Mga anak mo, sumusunod-sunod sa'yo. Ayun. Yung sumpa ng Diyos sa'yo, mamamana ng anak mo kasi ayaw mong palayain sa katotohanan. Kaya sabi ng Panginoon, you must know the truth and the truth shall set you free. Sabi ng Panginoon. Basahin natin, Okay. Tuloy tayo. Okay, nakakasubaybay po ba kayo? Okay. Amen. Tapos sabi sa Deuteronomy 29:18. Nabasa na ba natin yung kanina? Yung 5:6. Okay, so ito po. Heart turns away from the Lord. Gusto ng Panginoon, pag naging Kristiyano tayo, wag na tayong sasamba sa Diyos-Diyosan, wag na tayong babalik doon. Kahit sabihin pa ng tatay mo, kahit stricto pa tatay natin, magulang natin, yung mahal na mahal ng lolo natin, kung mali yung paniniwala nila, wag kayong susunod kasi sino bang mas mahal natin? Yung lolo natin o Diyos? Magulang natin o Diyos? Kasi pagkamatay natin, ang ama ba natin yung baka kapagpadala sa atin sa langit? Hindi. Pag namatay na tayo, sigurado, ang Diyos nang may hawak sa buhay natin. Pag dinala tayo sa impyerno, wala tayong magagawa. So, sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot sa mga pumapatay ng katawan. Hindi naman nakakapatay sa kaluluwa, sa katawan at kaluluwa. Matakot kayo, sabi ni Jesus, sa Diyos na siyang pumapatay at nagpapadala sa inyo sa impyerno, katawan at kaluluwa, sabi niya. So, tingnan natin sa Deuteronomy 29:18. Heart turns away from the Lord. Ito, ayaw na ayaw ng Diyos na tumalikod tayo sa Kanya. Mag-iingat nga kayo, sabi niya. Baka sa inyo'y may isang lalaki, babae, sambayan o angkang tumalikod kay Yahweh upang maglingkod sa Diyos-Diyosan ng mga bansang yun. Kaya po pag nag-a-abroad kayo, ako po natutuwa ako eh. Karamihan sa mga Pilipino naboborn again sa ibang bansa. Yan po ang kinatutuwa ko sa mga OFW eh. Yung mga OFW, imbis na maborn again sa Pilipinas, naboborn again sa ibang bansa. Baka sa inyo may lumitaw na isang taong katulad ng punong kahoy na mapait at nakakalaso ng bunga. Sa Diyos po kasi pag sumamba ka sa Diyos-Diyosan ng mga ibang bansa o Diyos-Diyosan na sinasamba nila, mga kahoy, bakal, bato, made of gold, kahit made of gold pa yan. Para sa Diyos po, para kang isang taong katulad ng punong kahoy na mapait, nakalalaso ng bunga. Ibig po sabihin yon, itinuturing ng Diyos yung mga taong sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga punong kahoy, pag kinain mo napakapait. Hindi lang yun. Pag kinain mo o sumunod ka dun sa paniniwala niya, malalason ka. Ganun po yun, malalason ng ating kaligtasan, kaluluwa. Ganun po ibig sabihin nun. Okay. At pagkatapos po, ito sabi ni Jesus sa Revelation 21 verse 8. Merong nagtanong sa akin dati, nakadebate ko siya. Debadista po siya ng relihiyon na naagisnan natin. Sabi niya sa akin, ito Pastor Bart sabi niya,
Pag napatunayan mo sa akin si Jesus mismo ang nagsabi na yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan pupunta ng impyerno, babaligtad ako, sabi niya. Magpapabautismo ako sa pangalan ni Jesus. Sasama ako sa gawain niyo. O sige po, sabi ko, basahin natin Revelation 21 verse 8. Si Jesus mismo po ang nagsabi nito. Sabi. After po nun, sumama sa amin. Ngayon, nandun siya sa Cavite, nag-a-attend siya ng Assemblies of God. Basahin natin. Ito si Jesus mismo nagsabi. Revelation 25, subalit, sabi ni Jesus, para naman sa mga duwag. Alam niyo po ba yung mga duwag? Yung mga duwag dito, yung alam na nila yung totoo, takot na takot silang sumunod sa katotohanan. Nalaman na nila yung katotohanan, ay hindi pa rin sila makasunod kasi takot sila nga. Ewan ko, takot sila sa magulang, takot sila sa mga kaibigan, takot sila sa sasabihin ng ibang tao. Yan na po yung mga duwag eh. Mga taksil. Mga taksil hindi lamang sa asawa yan, kundi mga taksil sa Panginoon. Nalaman nilang katotohanan na si Jesus, hindi naman siya sang-ayon sa mga Diyos-Diyosan, bumabalik palagi doon. Okay? Mga gumagawa ng kasuklam-suklam na bagay, mga mamamatay tao, mga nakikiapid, mga mangkukulang, ito po, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. New Testament po yan eh. Sa lahat ng mga sinungaling, ang magiging bahagi nila ay sa lawa na nagliliyab na apoy at asupre. Ito ang pangalawang kamatayan. So ibig po sabihin, yung mga talagang sumasamba sa Diyos-Diyosan, talaga pong mismong Biblia, mismong si Jesus sa bibig niya, pupunta ng impyerno. Ngayon, magagalit po sa akin yung mga tao. Huwag po silang magalit. Magalit po sila kay Jesus. Ngayon, pag naniniwala sila, naniniwala naman ako kay Jesus. Hindi maniwala sila sa sinabi ni Jesus. Kung ayaw nilang maniwala, kasalanan na nila yun. Pag pumunta sila ng impyerno, hindi ko na kasalanan yun. Importante nga, na-preach ko eh. Di po ba? Okay, how to worship God in truth. Ngayon, alis na tayo dun sa spirit. Gusto po ng Diyos, we must worship Him in spirit and in truth. Ganon po yung spirit. Kaya po sinabi ni Jesus, ngayon na nga, sambahin ang Ama sa Espiritu. Yan ang ibig sabihin nun. Ang Espiritu po, hindi Diyos-Diyusan. Yan po yun. Para bang napakalaking question, Pastor, paano po ba sasambahin ang Diyos sa Espiritu? Yun po yun. Huwag kayong sasamba sa mga nakikita. Ang Diyos po kasi, hindi nakikita yan. Kaya, we must worship Him in Spirit. Ngayon, paano naman natin sasambahin sa katotohanan? Ito po yung katotohanan. Ang katotohanan po, yung Biblia. Kasi po ang Biblia, yan ang salita ng Diyos. Diyan lahat, sinulat ang lahat ng mga ginawa ni Jesus. Diyan lahat, pinasulat ang lahat ng mga milagro, kababalaghan ni Yahweh sa Old Testament. Diyan lahat, ang lahat ng mga miracles ni Jesus at lahat ng mga sinabi niya. Meron po akong illustration. Meron po kaming kasama sa trabaho, isa siyang Muslim. Sabi po niya sa akin, naniniwala naman daw siya kay Jesus. Si Jesus daw po, propeta nila. Pero maliit lang na propeta. Hindi siya parang major prophet. Minor prophet daw lang naman si Jesus. Sabi niya gano'n. Pero sabi ko sa kanya, naniniwala ka ba na si Jesus propeta mo? Sabi ko gano'n. Oo naman. Sabi niya ganun. Tawag namin kay Jesus, Isa. Tawag pala nilang mga Muslim kay Jesus, Isa. Okay, sabi kong ganun. Kung si Jesus prophet mo, okay, inaamin mo sa sarili mo, si Jesus prophet mo, di ba? At Isa ang pangalan niya sa Quran. Oo naman, sabi niya ganun. Naniniwala naman ako kay Jesus. Sabi niya ganun. Tapos, kaya lang, sa Quran namin, maliit lang na sa propeta. O sige, wala na tayong usapan, maliit, malaki siyang propeta. Pero naniniwala ka kay Jesus bilang propeta mo. Sabi ko gano'n. Oo naman, sabi niya gano'n. Ang kulit mo naman. Sabi niya gano'n, bakit mo pinipilit na maniniwala naman ako kay Isa? Okay.
kung naniniwala ka kay Isa, lahat ng ginawa ni Isa, lahat ng kanyang sinabi, lahat ng kanyang mga miracles, nasa Biblia namin. Okay, kung propeta mo siya, naniniwala ka sa mga lahat ng, di ba, pag ang propeta, lahat ng sinasabi niya, maniniwala ka, di ba? Kasi kiniklaim mo, propeta siya. Okay? So, ibig sabihin ganito, kung naniniwala ka kay Isa na propeta mo, maniniwala ka sa kanyang mga salita. Sabi kong gano'n sa kanya. Di siya makakibo kasi ayaw niyang pag-aralan ng Biblia eh. Ngayon, ito na yung panahon na dapat mong makilala si Isa sa Biblia namin. Kasi nandun lahat ng mga sinabi niya, ginawa niya. Alam niya po, sabi niya, ay, hindi ako maniniwala sa Biblia. Sabi niya, sa Quran lang ako. Parang nalilito ako sa iyo, sabi ko gano'n. Ayaw ako nasabihin pangalan niya. Parang nalilito ako sa iyo, kapatid, sabi ko gano'n. Bakit mo sasabihin si Jesus, propeta mo, tapos hindi ka maniniwala sa mga sinasabi niya? Hindi. Sabi niya na, tapusin na natin to. Tapusin na natin ito kasi parang nalilito ako, sabi niya. Hindi ka nalilito. Ako nalilito sa sinasabi mo, sabi ko gano'n. Si Jesus, sinabi mo, propeta mo, maliit man o malaki. Tapos, lahat ng sinabi ni Isa, nasa Biblia lahat. Ngayon, ayaw mong pag-aralan. Yan ang nakakalito sa'yo, sabi ko gano'n. Ay, hindi, huwag na tayong mag-usap. Nakakatuwa po siya. Bakit mo sasabihin propeta mo si Jesus tapos hindi mo pag-aaralan yung salita niya? Ang lahat po ng bagay na dapat nating malaman sa Panginoong Hesus, sa Diyos ng Biblia, para dapat niyong sambahin siya sa katotohanan. Ang kanya pong salita, ang Biblia po mismo, salita ng Diyos, yun yung katotohanan. Ang problema po ganito. Pag hindi tayo nagbabasa ng Biblia, kulang ang pagkakilala natin sa Kanya. Kaya hindi lang po sapat yung nakikinig ng salita ng Diyos. Kailangan din tayo magbasa. Kailangan din nating mag-devotion. Kasi po ang Diyos nangungusap sa atin sa pamamagitan ng mga ibang preacher. Tulad nito, nangungusap ang Diyos sa atin ngayon sa pamamagitan ng mga tinuturo ko. Pero iba pa yung ikaw mismo, tinuturoan ka ng Diyos sa sarili mo pag nagbabasa ka ng Biblia. Kaya kulang yun eh. Nakikinig ng salita ng Diyos sa mga nagpipreach. Kulang pa rin yun eh. Iba pa yung nagbabasa ka. Iba pa yung nagde-devotion ka. Ganon po yun. So, tatlo po yun ha. Nagde-devotion. Nagbabasa ka. Nakikinig ka. Ibig sabihin, kung nakikinig ka lang, hindi ka nagbabasa, kulang yun. Okay? So, tandaan ninyo, iba yung nagdi-devotion. Devotion kasi may prayer yun, nakipag-usap ka sa Diyos, nagbabasa ka, nangungusap ang Diyos sa'yo. Iba naman yung nagbabasa ka, historical. Marami ka nalalaman tungkol sa mga ginawa ni God. Okay? So iba yung devotion, iba yung nagbabasa ka ng historical, iba rin yung nakikinig ka ng salita ng Diyos. So, kung nakikinig ka lang, wala sa yung dalawa, hindi ka nagbabasa, hindi ka rin nagde-devotion, kulang ka ng dalawa. Okay? Hindi ko na po tatanungin kung ilan ang kulang nyo, kayo na nakakaalam niya, saka ang Diyos. Okay? So, ang Diyos nang kausapin natin. Okay? Tuloy tayo. John 17:17. Ano po ba yung katotohanan? Bakit sinabi ni Jesus, ngayon na nga, dapat sambahin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Ano ba yung katotohanan? Ito, babasahin natin sa Tagalog. Okay. Sabi ni Jesus, nagpe-pray siya. Pinagpe-pray niya yung mga Christian bago siya ipako sa krus. Sabi niya sa Ama, Ama, ibukod mo sila para sa iyo sa pamamagitan ng katotohanan. Sabi niya. Alam mo sabi ni Jesus, Lord, Ama, yung mga Christian, yung mga tagasunod ko, yung mga disciple ko, ibukod mo sila. Saan? Sa pamamagitan ng katotohanan. Siguro sasabihin ng Ama, paano ko sila ibubukod sa pamamagitan ng katotohanan? Hindi nga nagbabasa ng Bible yan eh. Tandaan po natin, may bubukod lang tayo ng Diyos sa pamamagitan ng katotohanan. Kasi sabi niya,
ang salita mo ang katotohanan. Ang common sense lang po dito, mabubukod lang tayo ng Diyos sa pamamagitan ng katotohanan. Kung yung salita niyang katotohanan, dapat nating saliksikin, dapat nating basahin yung katotohanan. Amen? Okay, ito pa. Hindi lang po salita ng Diyos ang katotohanan, hindi lang Biblia. Yung mismong salita ng Diyos, nagkatawang tao na. Ito po ang maganda, no? May salita ng Diyos sa Old Testament. Tapos yung salita ng Diyos na yun, hindi na nasatisfied. Nagkatawang tao pa. Diba sa John 1:1, ulit-ulit, memorize na nga ng iba yun eh. In the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word was God. Sa verse 14, the Word became flesh. Kasi po, yun ang sabi ni Jesus, siya yung salita ng Diyos. Siya rin din po ang katotohanan. Kaya magka-relate po yan eh, no? Ang salita ng Diyos, katotohanan. Nagkatawang tao ang katotohanan. Kaya sabi ni Jesus, pag gusto nyo pumunta ng langit, sa karya ng Ama, sambahin nyo yung katotohanan. Eh, sino yung katotohanan? Yung salita ng Diyos na nagkatawang tao din. Eh, tingnan natin. Jesus is the truth. John 14:6. Memorize na naman natin to. Sumagot si Jesus, ako ang daan. Tatlo ang sabi niya sa sarili niya. Ako ang katotohanan. Nakita ninyo, yung salita ng Diyos nagkatawang tao. Kung yung salita ng Diyos ang katotohanan, si Jesus ang katotohanan kasi siya yung salitang nagkatawang tao. Ako ang daan ng katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. So dalawa sinasabi ni Jesus. Kaya sabi ni Jesus, hindi lang ako ang hahatol sa inyo sa mga tao, kundi yun din ang salita na lumabas sa aking bibig. So, alam niyo bang si Jesus pag humatol siya, hindi siya hahatol sa sarili lang niya eh. Yung mga salita din niya, hahatulan din tayo eh. So, magka-relate po yun. Yung salita ng Diyos, yung Biblia, yung nagkatawang taong salita, si Jesus. Okay, so dalawa po ang katotohanan. Yung Word of God, at the same time, si Jesus. Okay? Pag nalaman nyo yung truth, yung salita ng Panginoon, yung Bible, tapos meron tayo ngayong konsepto sa isipan natin na yung salita ng Diyos na yon ay nagkatawang tao, yung persona ni Jesus. Ngayon, pag nalaman natin ang totoo, magiging alagad tayo ni Jesus. Okay? So, pagiging alagad kay Jesus, kailangan well-versed ka. Ibig sabihin, marami kang alam sa Bible, knowledgeable ka sa Bible. Hindi yung nananampalataya kay Jesus, tas wala kang alam sa Biblia. Mas gusto ng Diyos yung nananampalataya ka na sa Kanya, knowledgeable ka pa sa Bible. Yan po sabi dito. Ngayon, pag knowledgeable ka sa Bible, sa salita ng Diyos, tapos si Jesus, nakasentro ka sa Kanya, alam mo siya ang daan, katotohanan at ang buhay, wala nga nang makapupunta sa Ama kundi sa Kanya. Okay, yun po yung sikreto doon. Kaya tayo po magkakaroon ng Christ-centeredness. Ibig sabihin, kay Jesus lang tayo. Kasi si Jesus lang po talaga ang pwedeng magligtas sa atin. Okay? Jesus Christ. Yan ang tagapagligtas. Okay. Tuloy po tayo. Pag nalaman niyo po ang katotohanan, yung salita ng Diyos saka si Jesus, sigurado magiging alagad niya tayo. Tapos, i-deliver tayo ng Diyos sa lahat ng pagkakabilanggo natin, pagkakaalipin sa kasalanan. Basahin natin po sa Tagalog. Okay. John 8:31-32. Ito po yung katotohanan. Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya. Ito po ba'y para sa mga Hudyo lang na naniniwala sa Kanya? O para sa lahat ng tao, Hudyo man o Hentil na naniniwala sa Kanya? Ito, sabi niya, kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kasi po yung turo niya, yun ang katotohanan. Kayo nga'y tunay na mga alagad ko. O, sino ba yung mga tunay na alagad ni Jesus?
yung sumusunod sa kanyang turo. Ano ba may mga turo niya? Nasa Bible. Alam nyo na po ba ang lahat ng turo ni Jesus? Sa akin po, question mark yun eh. Kung alam na natin ng lahat ng mga turo ni Jesus, baka ginagamit na tayo ni Jesus ngayon. Ang problema po kasi, yung lahat ng turo ni Jesus, hindi ko naman maituro yun sa isang oras lang. Kaya nga linggo-linggo, kada Wednesday, kada Sunday, iba-ibang tinuturo. Bakit? Dami pong utos ni God eh. Dami po dapat nating maipahayag sa tao eh. Okay? Sabi sa 32, sabi niya, makikilala ninyo ang katotohanan. Sabi niya. At ang katotohanan ang, magpapalaya sa inyo. Anong klaseng kalayaan? Lahat na hunang pagkabilanggo eh. May sakit ka, meron kang kakulangan, may problema ka, lahat no yan isosolve ni Jesus. Kaya nga sabi ni Jesus sa John 10:10, the thief only comes to kill, to destroy, and to steal. But I came here that I may give you life full and abundantly. Pakisingin mo nga yun, Jonathan. John 10:10. Si Jesus po, pag nakilala nyo siya, at makikilala nyo ang diablo, yun ang kalaban nyo. Si Jesus po pumunta rito para bigyan tayo ng buhay na ganap at kasiya-siya sa lupa. Hindi ho yun para sa langit. Ito, dumarating ang magnanakaw. Si devil yan eh. Para lamang magnakaw. Hindi kasi alam ng tao, marami nang ninakaw si Satanas sa buhay nila. Hindi alam ng mga tao, marami nang namatay dahil sa kagawa ng diablo. Marami ng mga taong sinira ang diablo, ang buhay nila. Okay? Kalooban ba ng Diyos masira ang buhay natin? Hindi. Sabi nga ni Jesus, naparito ako, sabi ni Jesus, upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay. Basta-basta lang po ba buhay? Hindi. Buhay na masaganang lubos. Amen? Palakpakan muna po natin ang Panginoon. Amen. So, next. Naintindihan niyo po ba yung preaching? Pakiwave nga po yung mga kamay niyo. Tingnan mga kamay niyo kung napapakinggan niyo. Amen. Thank you po. Okay, next. Okay. Okay, the truth will set us free. Okay. Paano po natin ngayon i-worship si God sa ibang ways, okay? Worship God in other ways. Okay, so meron po kasing pagsamba na nakakaiba pero doon sa spirit and in truth. Sabi ni Jesus, you must worship the Father in spirit and in truth. Pero meron pang ibang paraan na i-worship natin si Lord. So, hindi ka na nga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Nagbabasa ka ng Biblia. Meron pa po. Ito pa, yung other ways to worship God. Kailangan po sa Romans 12:1-2, ang gusto ni Jesus, pag wino-worship natin siya, ialay natin yung ating buhay. No? We offer ourselves as a living sacrifice, sabi po doon. Romans 12:1-2. Basahin natin. Tagalog. Ito, pamumuhay Kristiyano. Nabasa niyo po ba yung pamumuhay Kristiyano? Paano niyo ba sasambahin si Lord sa ibang bagay? Sa ibang paraan? Sabi ni Pablo. Ito si Pablo nagturo. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin. Alam niyo ba yung masaganang habag ng Diyos sa atin? Yung Holy Spirit. Meron naman tayong katulong para pagtagumpayan yung kasalanan eh. Bakit hindi natin mapagtagumpayan? Kasi nga nagkukulang tayo sa panalangin, nagkukulang tayo sa pagbabasa ng Biblia, nagkukulang tayo sa worship, nagkukulang tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Busy tayo. Ang dami nating pagkukulang eh. Pero sa totoo lang, yung habag ng Diyos nandyan eh. Ay, hindi naman po automatic yung habag ng Diyos. Kailangan tumawag tayo. Those who call upon the name of the Lord shall be saved. Those who call. Hindi naman sinabing those who do nothing. Hindi ganun yon. Those who do nothing will prosper.
Alam niyo, yung pong walang ginagawa, di lumalapit sa Diyos, hindi ho pinagpapala ng Diyos yun. Pinagpapalo ho yun. Ang pinagpapala ng Diyos, yung mga lumalapit lang sa Kanya. Okay? Ako'y nakikiusap sa inyo, sabi ni Pablo. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay. Okay? So ito offer yourselves as a living sacrifice, sabi sa English. Ano ba yung living sacrifice? Banal at kalugod-lugod sa Diyos. Dalawa po yon. Paano ho tayo magiging sacrifice sa Diyos? Kasi ang Diyos, tinitingnan tayo, no? Bilang anak nga. Yung anak ko, nagpapanggap Kristiyano siya, born again daw siya. Pero nabubuhay siya bilang handog na buhay? Kasi ang handog na buhay dito, dalawa eh. Banal, ay tatlo pala. Banal, kalugod-lugod sa Diyos, ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Ano ba yung dalawang word na yon? Banal at kalugod-lugod sa Diyos. Okay. So dalawang word, holy and acceptable to God. Okay. Paano ka ngayon maging banal? Pag hindi ho kayo nagpe-pray at hindi kayo nagpapatulong sa Holy Spirit, hindi tayo nagbabasa ng Biblia, ang nangyayari sa atin, nagbabanal-banalan na lang tayo. Yung tinatawag na self-righteousness. Pinipilit na lang nating magpakabuti sa harap ng tao. Pinipilit na lang nating maging magandang reputasyon natin sa ibang tao. Pero sa totoo lang, ang Diyos hindi gumagawa. Ang Diyos hindi makagawa. Ang Diyos hindi ka matulungan kasi hindi ka nagpapatulong. Ganun po yun. So, ibig sabihin, yung kabanalan, hindi galing sa sarili mo yun. Ang kabanalan, yun yung Holy Spirit. So, walang kabanalan pag walang Holy Spirit. Ang tunay lang pong holy kasi, yung Holy Spirit. Kaya pag nasa iyo yung Holy Spirit, holy ka. Pag wala kang Holy Spirit, hindi ka holy. Okay? So, ganun po yung kaya masaganang habag ng Diyos, yung holy, yung holiness nanggagaling sa Holy Spirit niya. Kaya, pag nagpapakapuspos ka sa Holy Spirit, yung holiness, automatic yun. Okay? Banal. At kalugod-lugod sa Kanya. Acceptable to God. Kaya alam mo din, pag acceptable ka sa God eh. Di ba? Tanungin natin yung ating sarili. Acceptable ba tayo sa Diyos sa oras na ito? Okay. Ang makakasagot niyan, ang Diyos, saka tayo. Tama ba? Kasi hindi naman natin alam yung mga pinanggagawa natin, di ba? May mga sikreto po tayo eh. Ang nakakalam ng sikret natin, ang Diyos. Tama po ba? Okay. So, tayo rin ang nakakalam sa mga natin, pagkatao natin sa ang Diyos. So, between you and God, holy and acceptable to God. Balik mo, Jonathan. Okay. Balik natin doon sa verse. Hindi pa tayo tapos doon. Naunawaan niyo po ba? Mag-wave nga ng kamay. Yung pong nakakaunawa ng mga tinuturo natin. Praise God. Okay. Tuloy po tayo. Romans 12. Binura mo na? Romans 12:1-2. Okay, basahin natin ha. Sabi dito, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos, ng Holy Spirit, ako'y nakikiusap sa inyo. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay. Banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. So sa verse 2, ano dapat natin gawin? Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Ano ba yung pakikipag-ayon sa takbo ng mundong ito? Huwag na natin itong specific at detalyahin. Alam nyo na yan. Pag hindi kalooban ng Diyos, nagko-convict kayo ng Holy Spirit sa inyo, huwag mong gawin yan. Yun yung takbo ng mundo na to. Sa halip, sabi niya, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip. Sino bang magbabago ng isip natin?
Tayo ba o ang Diyos? Okay. So, ibig sabihin, pag nagsisearch tayo ng salita ng Diyos, nagbabasa tayo ng Bible, nagde-devotion tayo, nagpe-pray tayo, ibig sabihin yan, hindi tayo pwedeng makiayon sa takbo ng mundong ito kasi nababasa natin sa Biblia yan eh. Yan ang mga nababasa natin sa Biblia. Sa halip, hayaan natin baguhin tayo ng Diyos ang ating pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, anong sabi niya? Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti at kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. So, sa gayon, magagawa daw natin yung mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban ng Diyos. Tatlo yun, no? So, ibig po sabihin, pag ang Diyos sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan, at sinasamba natin sa pamamagitan ng pag-aalay ng ating sarili bilang isang handog na buhay, hindi tayo nakikiayon sa takbo ng mundong ito. Tapos hinahayaan natin baguhin tayo ng Diyos. Saan? Ang ating pag-iisip para maunawatan natin ang kanyang kalooban. Sa gayon, sabi niya, magagawa ninyo. Sabi niya, magagawa ba natin, kapatid? Magagawa ba natin sa tulong ng Diyos? Amen. Kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap sa kanyang kalooban. Next. Kailangan din nating sambahin ang Panginoon with thanksgiving in our hearts. Psalms 104:5. Kailangan po matuto tayong magpasalamat sa Diyos. Hindi yung palagi natin sinasabing, ako yung nagpayaman sa amin. Ako yung palaging para bang ako. Minsan, masyang galit po ang Diyos sa mga ako, saka yung self-centeredness. Ayaw po ng Diyos yan. Kahit gaano kakayaman ngayon, binibless ka ni Lord. Hindi galing yan sa sarili natin. Galing yan sa Diyos. Kailangan matuto tayong mag-recognize, mag-appreciate sa lahat ng ginagawa ng Diyos sa atin. Magkaroon tayo ng pusong mapagpasalamat. Gusto ng Diyos yun eh. Amen? Sino po rito yung nagpupuri sa Diyos? Araw-araw sinasabi, Lord, thank you, Lord, thank you po. Gusto ni Lord yun eh. Basahin natin. Awit. Pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Puri ng ngalan niya at siya'y pasalamatan. Tingnan niya, at siya'y pasalamatan. Napakabuti ni Yahweh, pag-ibig niya ay walang hanggan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. Sabi nga sa English, with thanksgiving in our hearts. With thanksgiving in our hearts. Ibig sabihin ang Diyos po, pag palagi niyong pinasasalamatan, ibig sabihin niyan, nire-recognize ninyo yung pagpapala niya, siya lang talaga nagkakaloob niyan, hindi ho yan galing sa ating sarili. Amen po ba? Okay, next. Tapusin na natin. Okay. Purihin po natin ang Diyos sa pamamagitan ng pagkanta. Okay. So yung pagkanta po, hindi lang yun ang worship. Naunawaan niyo po ba yung worship? Ngayon? Kasi yung iba kala nila yung worship, yung praise and worship lang sa church. Hindi ho ganun yun. Ang praise and worship po, hindi lang yung tumutugtog sa church. Yung sumasamba ka maraming tao, hindi yun talaga yung worship. Isa lang yun. Ang talaga pong worship kay God, spirit and in truth, living sacrifice, with thanksgiving in our hearts. At saka ito po, last verse. Okay. Work out your salvation with fear and trembling. Kailangan po i-worship natin si Lord na may takot at panginginig sa Kanya. Tandaan po ninyo, Diyos yan eh. Pag nagkakasala po tayo, pwede tayong paluin ng Diyos. Pero anak naman tayo ng Diyos. Huwag na natin paabutan na alam naman nating mapapalo tayo. Pinipilit pa rin nating matigasin ang ating ulo. Siguro gawin natin ganito. Pag nagbabasa po kayo ng Bible, ang Diyos po, nilalagyan ng takot yung puso ninyo sa Kanya.
Okay? Hindi ho kayo matatakot pag di kayo nagbabasa ng Biblia. Yung Biblia lamang po ang pwedeng pong gumawa na magkaroon kayo ng takot sa Diyos. Kasi doon yung malalaman ng Diyos pala nakakatakot pag nagbabasa kayo ng Biblia. Kaya yung pagbabasa ng Biblia, nilalagay po ng Diyos yung takot sa Kanya para maging banal tayo. Trembling with fear and trembling. Last verse. Ang last verse natin sa Philippians 2:12-13. Okay. Kaya nga mga minamahal, sabi ni Pablo, tulad ng inyong buong pusong pagsunod nung ako'y kasama pa ninyo, lalo kayong maging masunurin. Ngayong ako'y malayo sa inyo. Pag sumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan, sabi niya. Pag sumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan, na may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. So, dalawa po ang dapat natin gawin para sa Diyos. Paggalang, pag-ibig sa Diyos. Okay? Meron po ba tayong paggalang sa Diyos? Meron ba tayong pag-ibig sa Diyos? Okay, sapagkat sabi niya, ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. So, yun na lang po, tapusin na po natin dito. Sana matuto kayo. Kasi hindi lamang po ang pagsamba yung praise and worship sa church. Marami pong ibig sabihin ang pagsamba sa Diyos. Amen po ba? Tayo po'y manalangin muna. Papanalangin ko muna kayo. Tapos, mamaya mag-closing prayer ang isa sa atin. Tayo pong lahat tayo pong makita at manalangin. So, punod po tayo sa panalangin. Panginoong Yesus, marami pong salamat. Marami pong salamat Sa iyong pangalan. sa iyong pangalan. Pangalang higit sa lahat ng pangalan. Pangalan ng Ang pangalang Yesus. pangalan. Patawarin mo po kami Tawagin mo po sa mga pagkukulang namin sa inyo. sa mga pagkukulang, Mga pagkakasala, mga pagkakataon mga nagagawa namin, na nagagawa na nasadya man o hindi. nasa dyan. Ini-invite po namin kayo, Panginoon, I-invite po namin na maghari kayo sa aming puso, maghari kayo sa isipan, isipan. ng aming buong pagkatao. Sinusuko po namin sa inyong buhay namin. Sinusuko po namin sa At ini-invite po namin muli ang banal mong Espiritu Santo na pumasok sa aming buhay. Panginoon, maghari po kayo sa amin sa oras na ito. Ipuin mo ang aming mga puso, ang aming mga isipan. At amin pong itinatakwil, sinisira, winawasak, tinataboy ang lahat ng gawa ng diablo laban sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, in the mighty name of Jesus Christ, we bind Satan. Stay out from our lives today. Come out from our hearts, from my mind, from our souls, from our bodies. In the name of Jesus Christ. And right now, we open the windows of heaven and pour out the Spirit of God to come upon us. We claim all the fruit of the Holy Ghost in Galatians 5:22. We claim all the gifts of the Holy Spirit in 1 Corinthians chapter 12, 13, and 14. 1 Corinthians Chapter 12, 13, and 14. And we submit ourselves to the fivefold ministry to the fivefold ministry. in Ephesians 4:11. Ephesians 4:11. Right now, we declare victory. We declare victory. We declare wisdom. We declare victory. We declare knowledge. We declare salvation. We declare We declare healing. We declare We declare protection.
We declare victory. We declare full life and abundantly. In the mighty name of Jesus Christ. This is our prayer. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Back to the host, Sister Monette. Sino man gustong mag-closing prayer? Oo, meron po bang nais magtanong? Meron po bang nais magdagdag? Yun po, yun lang po. Kung meron po kayong nais pang itanong kay Pastor sa naituro po niya o kaya po meron kayong nais na idagdag. Meron po ba mga kapatid? Kung wala na po, Pastor Robert, baka may gustong idagdag? Pastor Robert, meron po ba kayong gustong idagdag pa? Sa naituro ni Wala Pastor? naman siguro. Clear naman lahat eh. Okay. Pwede pong kayo nang mag-closing prayer, Pastor. Ngayon na. Okay, we close our eyes. Father God in heaven, in the name of Jesus, Lord, patuloy ka namin pinasalamatan sa lahat ng mga salita mo namin narinig ngayong hapon. Patuloy mo, Panginoon, na i-okay sa aming puso at isipan. Bawat mensahe na amin narinig ngayong hapon, Panginoon, ay Yes, oh God. patuloy mo, Panginoon, na pagpalayan about sa amin at patuloy pa dagdagan ang aming pananampalataya, Panginoon. At ganoon din, patuloy pagpalayan, Panginoon, ang lingkod na nagdalamin ng mensahe ngayong hapon. Patuloy pa dagdagan ang kanyang karunan. Thank you, Lord God. In Jesus' name, Amen. Amen. Thank you po. Thank you po, Pastor Robert.